Salamat po sa inyo pong panahon this morning, Sir Vico. Ito nga pong pagpapatupad ninyo ng City Ordinance kontra po sa mga pasugalan na ito ng Pogo at ilang pa hong mga e-games. Sa ngayon po, as we speak, meron pa ho bang bukas at inyo pa lamang ipapasarado? Yun po, sa pagkakaalam ko, wala na. Naubos na namin. Nung last week, may 18 pang bukas eh. Although December 31, 2023, nag-expire yung mga business permit nila, base sa Ordinance 55 Series of 2022, yung 18 na ito, ang kukulit eh. Hanggang February, bukas sila. So, pinasara na namin. Opo. Ito hong mga hindi sumunod kaninyo sa ordinansa, identified ho ba sino mga may-ari nito at ano pong kakaharapin nilang kaso kung meron man? Ng mga pangalan nila, syempre, iba-iba yung may-ari nitong 18 kasi nasa mga 23 or 24 yan eh. So ibig sabihin yung 5 kusa naman nagsara kasi alam naman nila yung ordinansa namin. Nag-file yung pag-court sa korte pero okay lang po yun. Na-deny naman po yung TRO nila. So pwede namin talaga sila ipasara at yun na po yung ginawa namin. Dahil yung 18 po, yung 18, talagang walang balak na sumunod sa ordinansa at sa batas natin. Pag-aaralan po natin ng legal department kung ano pa po yung dapat gawin, kung pa-filean pa ba sila ng kaso. Pero sa akin naman po, Sir Ted, ang pinaka-importante ay napasara na po sila. Opo, so meaning ang PAGCOR po ang kumanlong sa kanila at ipinagtatanggol at humihingi ng TRO to prevent the city government from enforcing the ordinance. I don't want to speak so much on the case kasi ongoing po yan. Basta na-deny po yung TRO. Okay. So, sir, pwede ba namin malaman, pag natin binabanggit na itong mga online games na ito, online casinos na ito, online sabong, e-games, and computer gaming stations, practically po, you're talking about mga pwesto-pwesto sa mga building. Paano po kung mga bahay-bahay ito? Wala naman po kami nakikita sa mga bahay-bahay. Yung mga, ito po, may mga permit sila. Sa totoo po, Sir Ted, ito po yung mga establishmentong naabutan ko lang din noong 2019, nung una po akong naupo. So ang ginawa po namin, 2019, moratorium muna, walang bago. 2022, sinabihan na namin sila na you have 1 year to wind up your operations. So, sir, ano po nag-udyok sa inyo? Kayo ho ba, personally, Mayor Vico, ay may advokasya kontra sugal? Paano po itong kaisipan na ito na muumuna? Basta anti-gambling, 100%. Hindi po. Pero ito pong mga gambling establishments, gaya ng Pogo, yung mga e-games, wala lang talaga akong makitang magandang na idudulot niya sa lipunan natin. Kung may napakita sana sila na, ito yung magandang nangyayari dahil sa mga e-games na ito o dahil sa Pogo na ito, edi open naman kami, baka pwede natin payagan. Pero wala talaga akong makita na magandang na idudulot niya. In fact, may mga related pong naging in the last years, in the last 4 years na ako po'y mayor, may mga kaso ng even kidnapping, human trafficking, may sanggol na binenta ng magulang, may suicide. So talagang hindi maganda yung nangyayari. At isa pa, naging simbolo ito ng korupsyon sa lungsod namin Kasi open secret in previous city councils na nilalagyan yung city council para i-approve, magbigay ng letter of no objection. Opo, kasi nga yun ang hinihingi ng PAGCOR, letter of no objection from the LGU. So sir, sa usapin po ng kita, para po sa gobyerno, ito kasi pinapangalandakan din usually ng PAGCOR, mawawalan ng malaking kita ang gobyerno dito. Sa inyo ho ba, meron kayong komputasyon, more or less, magkano ang mawawala kung sakasakaling man po? Naman siya ganun kalaking mawawala sa city government. Mas marami yung ill effects na mawawala. So you're saying between money and the social cost nito, mas matimbang yung social cost, Mayor? Tama po, Sir Ted. Alright. Kapag pinag-usapan natin yung computer gaming stations, ano ho ito, sir? Specifically, as in, ito yung may mga taya o paano yung mga basic computer games lang po? Na meron din mga, usually po, kapustahan sa kabila. Pati ho yung damay dito.
Opo, yung mga e-games, pati po yung mga e-bingo, e-games. Sari-saring games yan, ano, hindi ko rin naman siya kabisado, pero Opo. malalaki din po yung nagiging taya ng mga tao dito. At maraming nalululong talaga sa bisyong ito. Po, sige po. Meron na pong dagdag na tanong, Mayor Vico, si Chacha. Please, go. Mayor, ito pong mga e-games sa Pogo na ito, meron din mga ilan-ilan na mga Filipino workers po natin dyan sa mga establishments na yan. May plano na po ba ang City of Pasig dun sa mga maapektuhan at mga wala ng trabaho? DJ Chacha, yung sa mga Pogo, actually, last year pa lang wala na sila sa Pasig City. Karamihan sa kanila, again, mga naabutan ko lang to noong 2019, pero karamihan sa kanila Chinese. kusang umalis, number 1. Number 2, pumasok ako mismo sa isang Pogo dito sa Pasig, sa Barangay Ugo. Nag-random inspection kami isang gabi. Pumasok ako, there were hundreds of employees. Ang naabutan kong Pilipino sa loob, isa. Okay, oo. So walang Pilipino na nawalan ng trabaho sa mga Pogong nagsara sa Pasig City. So, Hindi masyadong apektado yung mga Filipino workers dyan dahil base nga po sa pag-inspection ninyo, iisa lamang dun sa 100 na nakita ninyo. Opo, ilang daan po yun. Hindi ko po sila nabilang. Naabutan ko sila. Kakapal ng mga stock ng cellphone, ng phone card, hindi malaman kung anong ginagawa. Tsaka, yung permits nila, BPO lang. Nabanggit nyo nga po yan doon sa Pero wala na naman sila. So, okay na po yun. Oh, Yung nabanggit nyo po na ilan din sa mga dahilan kung bakit talagang porsigido kayo na alisin na last year pa nung naglabas kayo ng ordinance itong Pogo dahil nga sa kaso ng human trafficking, pagkalulong ng mga Pasigenyo dyan sa e-games at Pogo. Naniniwala po kayo dito sa total na pagbaban nyo dyan sa Pasig, bababa na rin yung crime rates related to Pogo dyan po sa inyong lugar? Well, definitely. But DJ Chacha, pati po itong e-games, may mga talaga yung social ills kung tawagin, talagang napakalaki. Hindi naman ibig sabihin mawawala completely. Lalo na ngayon po, ang dali sa cellphone lang, hindi ko naman kayang pigilan yung mga nangyayari na lahat online. Honestly, kung may financial service provider ka lang sa cellphone, ilang click lang. Pero at least mabawasan. At least mabawasan. Sabi ko nga, ito yung mga gambling establishments, wala naman silang magandang naidudulot sa ating lipunan. So, ba't hindi na lang natin sila paalisin sa lungsod natin? Okay, sige po. Sa panghuli po, Mayor, paano nyo nakumbinse ang City Council supposed to be to vote unanimously? Tama ho ba? Unanimous ang konseho dito sa boto para ho sa ordinansang ito? Almost, Sir Ted. Almost. Hindi na para pangalanan yung dalawang hindi pumina. Pero okay na po yun. Importante, majority wins. At una, yung Vice Mayor natin, si Vice Mayor Dodot Jaworski, talagang very passionate about this issue. He stood beside me dito sa laban na ito. At yung mga konsehal naman, karamihan sa kanila ay nakiisa din sa issue na ito. So meron pong dalawa na hindi bumoto pabor o as in kumontra sa botohan ito? As in? Well, tahimik lang sila. Hindi naman sila nagsalita sa floor, so wag na rin natin silang pero ang importante, karamihan sumuporta dahil pinaliwanag namin ni Vice Mayor Dodot kung bakit hindi ito arbitrary, hindi ito dahil may gusto tayong ipitin, pahirapan, kundi as simple as we don't see any value in them being here in our city. Okay, well said. So Mayor, sana all marami pong salamat sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa at ang paliwanag kung ano ho ang katalinuhan dito sa inyong desisyon na iban na po itong Pogo at ilang pang e-games sa inyong lungsod. Mabuhay po, Mayor Vico. Maraming salamat po, Sir Ted, DJ Chacha, sa inyong mga tagapakinig at manonood. God bless.